Kung matagal mo nang gusto magkaroon ng dagdag income pero ang unang pumapasok sa isip mo ay wala akong pangsimula eh. This video will flip that belief upside down. Ang 1,000 pesos mo? Oo, 1,000 lang. Kapag ginamit mo ng tama, pwede nang maging unang hakbang sa bagong income stream. Sa video na to, ipapakita ko sa iyo ang 5 home-based negosyo na hindi mo kailangan ng malaking puhunan. Ang focus, gamitin natin ang 1,000 pesos mo para makakuha ng unang customer, hindi para punuin ang bahay mo ng inventory. At sa dulo, sasabihin ko rin yung isang pagkakamaling umuubos agad sa puhunan ng mga beginners. Kapag naiwasan mo yun, mas mabilis kang kikita. How to make 1,000 pesos work for you? May 3 rules. Rule number 1, yung 1,000 pesos mo ay weapon, hindi warehouse. Testing money yan, hindi pang bulk order. Ang goal mo, makakuha ng first customer sa loob ng 48 hours. Proof of demand muna bago ang logo or branding. Kung may bumili, that's your sign na may market ka. Doon ka mag-scale up. Rule number 2, charge for the outcome. Huwag kang mag-price based lang sa ingredients or oras. Ang binabayaran ng tao ay convenience at solution sa problema nila. Mag-charge ka para makatipid sila ng oras at iwas stress. Iset mo yung presyo mo base sa value na binibigay mo. At rule number 3, simple system, constant tracking. I-channel mo yung 1,000 pesos sa 4 na bagay. Sa isang notebook, ilista mo araw-araw. Number 1, leads. Ito yung mga taong nagtanong sa'yo. Number 2, cost. Magkano yung ginastos mo? Number 3, revenue. Magkano yung pumapasok? At number 4, net. Magkano yung kinita mo talaga? Base sa mga numerong to, makaka-decide ka kung ikikip mo ba? Tuloy lang yung diskarte? Magpipivot ka ba? May babaguhin sa produkto o presyo? O mag-stop ka? Hindi gumana, palit negosyo. Ang mindset na to ang magdadala sa'yo ng unang kita. Ngayon, simulan na natin sa unang negosyo na pwedeng magbigay ng cash flow sa'yo within days. Idea number 1, e-load at cash in, cash out. Pera sa digital. Bakit ito? Kasi lahat ng kapitbahay mo kailangan ng load, nagbabayad ng bills, nagpapadala ng pera. Ang binibenta mo dito ay convenience. Hindi na nila kailangang lumabas o pumila pa. Ano yung i-offer mo? Magbenta ng load sa lahat ng network, tumanggap ng bills payment at mag-cash in o cash out para sa GCash at Maya. Simple lang, gawin mong mini one-stop payment booth sa bahay mo. Paano gamitin ang 1,000 pesos mo? Yung 800 pesos, iikot sa puhunan para sa mga transactions. 200 pesos sa printed price at maliit na signage sa labas ng bahay nyo. Optional, mag-post ka ng libre sa barangay o subdivision FB group nyo para makita ng mga tao. Ang setup dito, mag-register ka sa GCash Business o sa Maya Merchant. Ihanda ang valid ID, tapos mag-set ng service fee mula sa 5 pesos to 15 pesos per transactions. 10 pesos ang sweet spot. Sapat na para kumita ka pero hindi mahal para sa customers. Ang quick win tip, mag-focus ka muna sa cash in o cash out at bills payment. Ito yung paulit-ulit na service na may guaranteed demand. Pwede ka rin mag-offer ng priority lane para sa seniors o busy workers. Yung mga common mistakes dito, number 1, masyadong mababang service fee na uuwi sa lugi. Number 2, halo-halo yung personal at negosyo na pera. At number 3, walang record ng transactions. Ang solusyon, una, mag-set ka ng minimum 10 pesos service fee. Gumamit ka rin ng envelope method para hiwalay yung puhunan. At pangatlo, use simple notebook o spreadsheet para sa daily tracking ng kita at gastos. Bonus tip, pang-upsell, mag-offer ka ng bills payment bundle. 10 pesos discount sa service fee kapag sabay-sabay magbabayad ng 2 bills. For example, Meralco at tubig. Instant repeat customers yung mga yan. Ang growth plan, paikuti mo yung 800 pesos into 2 to 3 times bawat araw. Ibalik mo agad yung kinita sa puhunan para mas maraming transactions ang kaya mong i-handle. Habang lumalaki ang iikot na pera mo, tuloy-tuloy ding lumalaki yung daily profit mo.
Idea number 2, specialized plant propagation. Patanim niche. Kung mahilig ka sa halaman, ito yung side hustle na swak sa'yo. Low cost, steady demand, at relaxing gawin. Hindi mo kailangan bumili ng mamahaling ornamental plants. Ang ibebenta mo dito ay starter plants na ready to grow, may care guide, at sigurado mabubuhay. Ano yung ibebenta mo? Mag-focus ka sa mga madaling dumami tulad ng photos, monstera cuttings, at succulent leaves. Ang target customers mo ay yung mga plant lovers na gustong mag-start ng collection pero natatakot mamatayan agad ng mga halaman. Ang promise mo dito, healthy baby plants na may tamang label, variety at simpleng care instructions. Paano gamitin ng 1,000 pesos mo dito? 300 pesos, initial cuttings o mother plants na madaling i-propagate like photos o succulents, etc. 300 pesos para sa soil mix. 200 para sa starter pots o recycled containers para mas tipid. At another 200 para sa rooting hormone at plant labels. Sa budget na yan, may materials ka na agad para sa 10 to 20 cuttings. Ang setup, i-label mo bawat variety at date. Tapos mag-print ka ng simpleng care sheet na isasama sa bawat orders. Maganda tong dagdag value kasi kitang-kita ng customer na alagang propagate yung binili nila. Your quick win dito, magpatubo muna ng 5 to 10 rooted cuttings bago magbenta. Pag stable na, i-post mo yung actual photos sa barangay FB group nyo. Pwede ka mag-offer ng buy 2 get 1 free promo sa unang 5 customers para makakuha ka kagad ng feedback at testimonials. Yung pricing naman, 60 pesos to 150 pesos per cutting, depende sa variety at rooting stage. Mas established ang roots, mas mataas ang value. Siguraduhin mo lang na malinaw sa customer kung rooted o hindi pa fully rooted yung binibili nila. Common mistakes dito, overwatering, pagbenta ng unrooted cuttings ng walang disclosure at kakulangan sa sunlight. Ang solusyon, ilagay yung tamang instructions sa care sheet at regular mong picturean yung progress ng mga halaman mo. For the system naman, gumawa ka ng simple propagation calendar, weekly photo updates at waitlist para sa bestsellers. Kahit simpleng notebook lang basta consistent yung record. For upsell idea, magbenta ka ng 3 cutting starter pack na may kasamang care guide for an extra 20 to 50 pesos. Bundle offers are proven repeat customer magnets. Kapag kumikita ka na, i-reinvest mo yung tubo sa mas rare varieties o bumili ng nursery trays para mas maayos yung setup mo sa bahay nyo. Kahit sa terrace lang o sa isang sulok ng bintana, pwede na, basta consistent ka sa pag-aalaga. Idea number 3, gourmet food condiments, bagoong o tuyo in oil. Kung magaling ka sa kusina, pwede mo nang gawing income source yung talent mo. Ang gourmet condiments business ay swak dahil matagal ang shelf life, laging may demand, at madalas pang ginagawa ng taong pangregalo. Ang binibenta mo dito, hindi lang yung pagkain. Ang binibenta mo ay yung lasa na consistent, quality at malinis, at syempre, trust ng customer. Sa simula, pumili ka lang ng isang produkto muna para focus ka doon. Halimbawa, spicy garlic bagoong o gourmet tuyo in oil. Mas madali mong mapeperpekto yung timpla at matatrack ang kita kapag isang produkto lang muna. Paano mo gagamitin yung 1,000 pesos? 700 para sa ingredients like bagoong o tuyo, oil, garlic, at spices. 200 pesos para sa maliliit na jars o containers. At 100 pesos for clean printed stickers na may label at contact info. Walang kailangan mamahaling gamit. Basic kitchen tools, sapat na. For setup, gumawa ka ng 6 to 10 jars na pantay-pantay ang timbang. Siguraduhin mong malamig na bago iseal para iwas moisture at spoilage. Ilagay mo sa label ang date made, ingredients, at contact number mo. Ang quick win dito, mag-offer ka ng taste test bundle. Like 2 small jars sa discounted price kapalit ng feedback at photo review. I-post mo to sa barangay o community FB group nyo para makakuha ka kagad ng social proof. For pricing guide, compute total cost. Tapos i-multiply mo by 2.5 to 3 times
for selling price. Pwede ka din magbigay ng 10 pesos discount sa next order para ma-encourage ang repeat buyers. Ang common mistakes, hindi pantay ang alat o timpla, pag-seal habang mainit pa, at magulo o kulang sa label. Ang solusyon, gumawa ka ng batch log. Isulat yung date, ratio ng ingredients at feedback ng customers. Pag na-refine mo na yung lasa at packaging in 2 to 3 batches, automatic na mas tataas ang tiwala ng market sa product mo. Para naman sa growth plan, gumawa ka ng mini sample packs para sa free taste o trial. Tapos, kausapin mo yung isang karinderya o local store para mag-consign ng, let's say, 5 jars. Kapag mabenta, dun mo na i-expand sa mas maraming partner stalls o online. Safety tip, lagi mong i-prioritize yung cleanliness at proper storage. Mag-stick ka sa small batch production para siguradong kontrolado yung quality at freshness. Idea number 4, digital ebook o guide creation. Gamit ang expertise mo. Ito ang negosyo na isang beses mo lang gagawin pero paulit-ulit mo mabebenta. Perfecto kung gusto mong kumita gamit yung kaalaman mo o experience. Ang binibenta mo dito ay shortcut at clarity para sa mga taong ayaw ng mag-research o mag-trial and error. Paano to gumagana? Gumawa ka ng 15 to 30 page guide o template pack para sa mga practical na problem ng mga Pinoy. Halimbawa, GCash at Maya Money Tracker para sa mga gustong ayusin yung gastos nila. 7-day side hustle starter kit para sa mga gustong agad kumita. O barangay business permit step-by-step guide para sa mga nagnenegosyo. Ang format, una, ipakita mo muna yung problema. Pangalawa, bigyan mo sila ng simple, step-by-step na solusyon. At pangatlo, maglagay ka ng ready-to-use templates o checklist na magagamit agad ng buyer. Paano gamitin ng 1,000 pesos mo dito? 300 pesos para sa cover design, pwedeng sa Canva o magpa-layout ka sa Freelancer. 300 pesos sa landing page o domain para magmukhang professional. At 400 pesos for boosted post or ads para sa mga relevant Facebook groups o targeted FB pages followers. Walang inventory dito. Pure digital kaya diretso sa marketing yung puhunan mo. Ang quick win, mag-launch promo ka. Example, 299 pesos yung regular price pero 199 pesos na lang sa first 20 buyers. Magbigay ka rin ng bonus template at tingin mo agad yung reviews para sa social proof. Yung pricing dito, 199 pesos to 299 pesos per guide. Pwede ka rin magdagdag ng 149 pesos para sa question and answer session for extra value. Ano yung kailangang iwasan dito? Yung mga sobrang broad na topic o walang malinaw na resulta. Ang fix, mag-focus ka sa specific problem at ipakita yung resultang makukuha nila. System na kailangan mo, Google Docs plus Canva layout. Tapos, ibenta mo sa Gumroad o sa Coffee. Growth tip, magdagdag ka ng audio summary o gumawa ka ng small team license para sa mga offices. Ibig sabihin, isang bayad lang, pero pwedeng gamitin ng 5 hanggang 10 tao sa isang opisina yung guide mo. Mas mataas na yung benta, mas mabilis pang lalaki yung business mo. At idea number 5, laundry pick-up at delivery service. Bakit ito? Kung may motor ka o mahilig ka lang mag-ikot sa barangay, pwede ka nang kumita bilang taga-pick up at hatid ng laundry. Hindi mo kailangan ng sariling washing machine dito. Ang puhunan mo ay oras, tiwala, at diskarte. Ang ibebenta mo dito ay convenience para sa mga busy na walang time maglaba o magpalaba. Ano yung i-offer? Ikaw yung kukuha ng labahin, dadalhin sa laundry shop, tapos ihahatid pabalik pagtapos na. Pwede ka mag-offer ng basic plancha-only service din. Mag-set up ka ng malinaw na presyo. Example, 39 pesos to 59 pesos yung base rate mo. Tapos, dagdag 10 pesos to 20 pesos kung may extra stop o rush delivery. Paano gamitin yung 1,000 pesos mo? 600 pesos para sa pamasahe o gas, pang-pick up at delivery. 200 pesos para sa load, pang-chat o pang-text para magbigay ng update sa customers.
At another 200 pesos para sa simpleng flyers o sa FB ads na tinatarget yung local area nyo. Another tip, targetin mo yung mga apartment areas o mga working moms. Sila kasi yung madalas na magpa-laundry. Common mistakes dito, walang sistema kaya nalilito sa labahan. Hindi malinaw ang oras ng pick-up o delivery. Saka walang deposit kaya minsan nauudlot yung order. Ang solusyon, gumawa ka ng logbook. Isulat mo yung pangalan, oras ng pick-up at yung amount. Mag-set ka rin ng fixed schedule. Halimbawa, 8 to 10 a.m. pick-up lang. Tapos 5 to 7 p.m. delivery. Laging mag-update din sa messenger like, "Ma'am, on the way na po ako, pakihanda na po yung laundry." Growth plan, kapag dumami na yung clients mo, kumuha ka ng 1 o 2 helpers para mas marami kang maservisan. Ikaw na yung mag-handle ng orders, sila na yung bahala sa pick-up at delivery. Sa ganitong setup, kumikita ka kahit nasa bahay ka lang. The beginner killer mistake and how to fix it. Alam mo ba kung bakit karamihan hindi tumatagal sa simula? Ginagastos na kasi kagad nila yung 1,000 pesos sa kung ano-anong gamit. Mga supplies, banner o logo. Tapos hihintayin na lang na may bumili. Walang testing, walang customer. Tapos sasabihin, wala, di naman gumagana to. Ang totoo, hindi naman palpak yung idea. Mali lang yung pag-umpisa. Dapat, una mong gastusan ay yung makakatulong sa iyo makakuha ng unang sale. Hindi pang dekorasyon. Gamitin mo yung 1,000 pesos mo sa mga bagay na may direktang balik. Like, pang load para makapag-reach out ka sa mga potential customers. Pang boost ng post. O pang bayad sa simpleng tool na makakatulong na makabenta ka kagad. Gawin mo siyang 7-day test run. Day 1, set up. Day 2 and 3, hanap ng customers. Day 4, dapat may unang order ka na. Days 5 to 7, ayusin mo na yung sistema at presyo mo base sa feedback. Pagkatapos ng 1 linggo, klaro na kung itutuloy mo o lilipat ka sa bagong diskarte. Mas mahalaga ang bilis kaysa perfection. Ang resulta, mas importante kaysa sa plano. Tandaan mo, yung 1,000 pesos mo, hindi yan pampaganda ng plano. Pangsimula yan ng totoong action plan. Kung nagustuhan mo tong 1,000 pesos business ideas, pakipitik mo naman yung like button. Salamat. So ngayon, alam mo na ang 1,000 pesos mo, hindi maliit. Gamitin mo yan bilang pang-test para malaman mo kung alin sa 5 negosyo ideas ang talagang papatok sa'yo. Comment mo sa baba kung alin ang gusto mong subukan at kung kailan ka magsisimula para sabay-sabay tayong umusad. At huwag mong kalimutang mag-subscribe and check this next video para malaman mo kung paano magpresyo nang hindi ka malulugi. Maraming salamat sa panonood. Peace out!